You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. At I am with you, nothing but forevermore. Habang buhay pa yung mga tao sa paligid, parang dahil mahal niyo sila. Kasi we never know kung kailan inyong huling pakikita. Magbigaya tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pag mainit ang ulo ko, tatawagin lang namin, puntahan mo si Reda para mawala ng galit ang tatay ko. Yun yung nag-antay siya ng matagal para magkaroon ng anak. Halos nga lahat ng naging friends niya kasi akala niya magiging isa lang si Biel. Lahat kami ninang. Kaya si Yuri, pag nakikita-kita kami, Mami, ba't wala akong inang? Kasi halos lahat nakailalabot kay mga ninang at ninong. Ina. Ayoko. Kasi naipangako namin yun na, sige ate, sabi niya, in between ng birthday sa atin para at least celebrate natin ang sabay. Sa Divisoria, nag-business kami ng Goldilocks. Lahat yun, ginawa namin ni Reza. Nakilos sa bahay, parating gagawin ko lang po OJT. Tapos pag uuwi, kakain na lang, tutulog. Yan po nila ako talaga, lalo ng ina. Ano nga po ba ang Diyos? Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maalaga, ang Diyos ay mapagtalika. Nung may sakit po ang mami ko, si Ninang Reda yung nagtugtog ng buhay ni mami. Si Reda, how ano ko siya i-compare, she's very decisive. Mag-asawa po kami ng Thursday, kaya sobrang gulat din ako na gano'n nga yung nangyari. Magpipilates pa sana kami araw-araw simula sa tubig. Pero ayun, sa ngayon, wala akong kasama. Hanggang one call away lang. Siya po sila yung pinag-o-openan. Aside po kay mga min dati. Hindi na Eda lang. Tinatawag ako palagi. Ako po ang self-proclaimed adopted child ni Nina. Hindi ko po alam kung kailan nagsimula akong naging adopted child. Siguro po kasi malapit po ang bahay nila sa amin, tapos malapit din po ang edad ko kina Atiye, tsaka ni Yuri. Hindi ko siya nakausap bago siya nawala. So pag tumawag ako sa kanya, alam niya na kaagad. May problema ako. Nandiyan siya sa amin. Parang ang hirap na wala na siya. Yung taga-set, lahat na lahat namin. Kasama po kami si ate po yung mag-picture. Tapos sasabihin niya sa upload mo ha. Kasi gusto niya lagi nakikita ni mama at papa. Na masaya kami. Gusto niya nakikita na lagi kami magkasama. Sama-sama. Tapos pag hindi ko siya na-post na message yun, sa nagis mo yung lakad natin, hindi mo yata na-post. Sasabihin ko sa ngayon, 14 years po ang age gap namin ng ate ko. Kaya napagkakamalan ako ang unang anak niya. Ako po ang unang anak nila, Kuya Ricky. Ako po ang hiniligawan ni Kuya Ricky. Tinatanong ko ni ate kung okay ba sa akin si Kuya Ricky.
sabi nga nung kanta, "We'll be alright in time, ate." Yan po sila lahat ay marunong makisama. Kasi po, yun ang ginagawa naming mag-asawa sa lahat ng aming mga kaibigan. Iba ho, ang aking anak na ito, na kami lahat ay iniintindi. Sabi ko nga sa asawa ko, mawala man tayo, meron na silang nanay. Eh bakit nauna po sa amin? Pagkakauman yung reality ngayon, pipiliin ko rin ako ng mga anak niya. Kasi lagi ko siyang pipiliin. Sabi mo, sana, lagi mo pa ito nasasamahan ni ate. Kahit sa pagtulog namin, sa pagkain, sa pagpasok sa school, mamami lagi kasi ako sabay ko pumunta sa school. Sabi niya, April is my month. So, simula April pa lang po, binabahin niya na ako. At lagi niya pong sinasabi sa akin na ang April ay palatandaan po na binigay ako ng Diyos sa kanilang dalawa na daddy. At matagal po nila akong hinintay. Mami ko po ay nag-open po at time sa akin kung mawawala daw po ba siya, may pupunta po kaya sa kanya. Ako po ay nagsabi sa kanya noon na bakit naman walang pupunta sa'yo? Eh marami pong nagmamahal sa kanya. Mami, lagi kami nandito ninyo, hindi para kay Daddy. Huwag ka nang magiging malungkot mo. Una ko nga nakita si Reda sa Don Bosco. Siguro 5 years old pa lang siya. 6 years old. Nakita ko siya magpa-practice para 5 years old lang. Kinukuha kasi siya ng angel para sa lubong. So practice sila. So doon ko siya unang nakita. Wow, ang ganda. Ang puti. Tapos ang apelido, Chi. Napaka-open niya sa lahat. Kamag-anak, kaibigan, at kahit mga hindi ka kilala sa area, sa bagong bayan, pag humingi ng tulong, napaka-welcome niya. So, ang dami niyang natulungan para nung mapangasawa ko na nila, bit-bit ko po yung malambo na yan. At hindi naman nagalit. Sabi niya, Daddy, ano ba yan? Itigil mo na yan, hindi, ano yan. Wala, mami, nauna pa to sa'yo eh. Hindi na magiging po. Kakain kami, may pakatin na siya. Ang hirap ng gabi. Ang hirap. Alam niyo naman siguro yan. Pero sana, pagdasal niyo kami. Pagdasal natin si Reda na makamit natin yung ating justisya.